Pagkarating sa Bulan Sorsogon ay nagsikain muna ang buong pamilya ni Ryan sa isang malaking kainan. Dahil sa madalas ay puro isda lang naman ang ulam ng pamilya ni Ryan sa Islam, kaya karne ang balak niyang ipaulam para mas kondisyon na rin habang nasa mahabang silang biyahe. Umorder siya ng beef steak, 2 order, tapos 5 sticks ng barbecue. Tapos isang nilagang baka at maraming kanin. Sabi naman ng kapatid ni Ryan na si Gina, "Kuya, anong karne to? At anong tawag sa pagkakaluto? Bakit sobrang sarap?" Sabi naman ni Ryan, "Karne ng baka yan at beef steak ang tawag sa ganyang pagkakaluto. Bakit? Nagustuhan mo ba?" "Opo kuya, ngayon lang ako nakatikim nito. Sobrang sarap po." Sumabat naman ang kanilang bunso na si Warren. "Ako din kuya, nagustuhan ko ang ulam na to. Pero gusto ko pa rin itong barbecue dahil matamis. Tapos yung binigay na sausawan ay matamis rin." Hayaan nyo, pagkarating sa Maynila ay magsasawa kayo sa mga ganyang ulam dahil baliktad na ang sitwasyon roon. Mas mahal ang isda kaysa sa karne, kaya mas madalas karne ang ulam nyo kaysa isda. "Okay lang po yan kuya. Sawa na rin naman kami sa isda eh. Kaya okay lang na karne muna." Sabi naman ng bunso, "Kuya, pwede rin ba kami magpapili sa'yo ng hotdog? Kahit isang piraso lang. Tapos sa atin na kami ni Ate Gina. Mahal daw kasi yun, sabi ng kaklase ko." Natawa naman si Ryan, sabay sabing, Oo, makakapag-ulam kayo ng hotdog roon. Pero hindi kayo maghahati sa isang piraso, kundi tigdadalawa kayo sa isang kainan. Tapos paparesa ng pritong itlog. Yun ang madalas yung magiging almusal sa umaga. "Yay kuya! Makakakain na ako ng maraming hotdog!" Wika pa ni Warren. Sabi naman ni Ryan, Ganito ah. Pagkatapos nating kumain ay magre-relax muna tayo rito ng mga 15 minutes. Tapos kapag okay na ay pilitin yung mag-CR. Mahaba-haba ang biyahe natin. Sasakay tayo ng bus ngayon. Tapos bukas pa ng umagang dating natin sa Maynila. Sabi naman ni Gina, "Anong gagawin natin sa ganong kahabang oras kuya?" Di uupo lang sa bus, matutulog, magmamasid sa kalsada, matutulog ulit. Huwag rin kayo masyadong uminom ng tubig dahil wala namang CR ang bus na sasakyan natin. At hindi pwedeng huminto na kung saan-saan. Kaya kailangan hintayin natin na huminto sa isang stopover bago tayo pwedeng umihi o magbawas. Sabi naman ni Warren, "Kuya, ano po yung stopover?" Parang paradahan o pahingahan ng mga bus. Doon titigil ang mga bus ng 20 minutes para yung mga pasahero ay makagamit ng CR at makabili na rin ng mga makakain at maiinom. Ngayon lang tayo kakain ng kanin dahil mahirap bumiyahe kapag sobrang busog. Gaya ng sabi ko, walang CR ang bus na to. "Paano kapag nagutom tayo kuya?" Bibili tayo ng biskwit pang merienda kapag nagutom. Magbabaon din tayo ng tubig pero wag niyong laklaki ng todo ang tubig Saktong umabot lang sa lalamunan. Bukas na kayo bumawi ng kain pagkarating natin sa Maynila. Sa Jollibee tayo kakain. Nanlaki naman ang mga mata ng dalawang kapatid. "Talaga kuya? Makakakain na kami sa Jollibee?" Oo, promise yan. Basta yung bilin ko. Huwag kakain ng marami habang nasa biyahe. Kung medyo makaramdam kayo ng gutom sa ating gabi, isang biskwit lang ulit at kaunting tubig. Malinaw ba yun? "Opo kuya." Masayang sagot pa ng dalawa. Sabi naman ni Aling Sara, "Alam mo anak, hindi talaga ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Wala ka pang 1 taon sa Maynila pero noong bumalik ka, parang ibang tao ka na. Mas mataninong, mas mataas ang kumpiyansa sa sarili, at tila alam na ang lahat ng bagay sa mundo. Para kang isang big boss na nagpapatakbo ng isang malaking kumpanya na sigurado sa lahat ng sinasabi. Kaya masyado mo kaming napapabilib. Pero ang mas magandang part roon, dahil hindi nawala ang puso mo. Kung gaano ka kabait at mapagkumbaba noong kargador ka pa lang sa pier, ganun ka pa rin hanggang ngayon."
Sabi na lang ni Ryan. Nay, walang kailangan baguhin pagdating sa ugali at kabutihang asal. Dahil ito ang naging puhunan ko kaya ako narito sa sitwasyon ko ngayon. Sige na po, Nay, kumain na kayo ng mabuti at enjoy ang masarap na ulam. Pagkarating natin sa Maynila ay mas marami pa tayong seryosong bagay na pag-uusapan tungkol sa akin. Ha? Bakit anak? Sumali ka ba sa isang sindikato? O nagbebenta ka ng bawal na pulbos? Kaya ka ganyan? O di kaya naging kabit ka ng isang mayamang matandang matrona? Ay, sinanay kung ano na nang iniisip. Kumain na po kayo at bukas na tayo mag-usap ng seryosong bagay. Pero itong siguradong wala doon sa nabanggit niyong nangyari sa akin. Kaya relax lang po kayo, Nay. Gaya niyo, patas rin ako kung lumaban sa buhay. Ayoko ng illegal at ayoko rin ng nanlalamang sa ibang taong. Oh, sige anak. Sabi mo yan eh. May mga nabasa kasi akong ganun. Ako, Nay, tigilan niyo ng pagbabasa ng mga novel na ganun ng tema. Pero sa bagay, siguradong hindi ka na magbabasa ng novel kapag nasa Maynila ka na. Dahil may TV ka ng panonooran roon. Bibili tayo ng 2 TV para hiwalay ang TV mo sa TV ng mga bata. Para hindi kayo nag-aagawan sa panonood. Siguradong cartoons ang panonoorin nila. Tapos ikaw naman ay Korean novela dahil yun ang uso ngayon sa Maynila. Ganun ba anak? Excited na tuloy ako. Sagot pa ni Aling Sara at nag-focus na rin sa pagkain. Si Mang Densyo naman ay tahimik lang. Pero excited na rin sa magiging kapalaran niya sa Maynila. Lalo at magkakaroon na siya ng trabaho bilang janitor raw sa isang malaking kumpanya na nagbebenta ng mga sasakyan. Hindi mawala sa isip niya ang pagdarasal na sana ay mabait ang boss ng kumpanyang iyon at huwag siyang ipapahiya. Lalo at hindi siya masyadong sanay magsalita ng Tagalog at nagsisimula pa lang sa ganoong trabaho. Pero lingid sa kanyang kaalaman na ang kinakatakutan niyang magiging boss sa trabaho ay kasama niya lang sa pagkakataong iyon at masayang kumakain sa kanyang harapan. Noong matapos makakain ay sabi ni Warren, "Kuya, magsi-CR na ako." O sige, ito ang pouch bag ko. Ganito ang style kapag nag-CR sa mga public places ha. Pagkatapos mong mag-CR, gumamit ka muna ng tissue. Tapos tsaka ka magugas ng gamit ang tubig at sabon. Ito, hygiene pouch ko, dalhin mo. Ano po to kuya? E di bag na maliit. Ariyan ang tissue, sabon, maliit na bote ng alcohol at maliit na bote ng pabango. Pagkatapos mong magugas gamit ng tubig at sabon ay magugas ka rin muli ng kamay gamit ng sabon. Tapos tuyuin mo ang kamay mo gamit ang panyo. Tsaka ka mag-alcohol ng kamay at magwisik ng kaunting pabango sa damit at sa pantalon mo. Dami namang gagawin kuya. Oo, para paglabas mo ay mabango. Hindi ka amoy CR. Sige na nga po, sabi mo eh. Tsaka gusto ko rin po itong pabango mo kuya. Mabango po yan. Di sige, sa'yo na tong malaking bote ko ng pabango pagkarating sa Maynila. Talaga kuya? Oo, kaya bilisan mo na mag-CR. Noong matapos na nga makapag-CR ang lahat, ay lumabas na sila sa kainan na iyon. Dumaan muna sila sa isang convenience store para bumili ng baong tubig at biskwit, tsaka dumaretso sa terminal. Pagkarating roon ay agad bumili ng 5 tiket si Ryan. Pagkaupo lang nila sa loob ng bus ay lumipas lang ang 10 minuto at agad na rin iyong umalis. Katabi ni Ryan ang kanyang kapatid na si Gina sa upuan na pangdalawahan. Tapos doon naman sa katapat na tatluhan ay naroon ang kanyang nanay, tatay at bunsong si Warren. Makalipas ang napakahabang biyahe ay nakarating na nga sila ng Maynila. Napansin ni Ryan na tila namumula ang mata ng mga kapatid niya. Kayong dalawa, bakit mapulang mga mata nyo? Sabi naman ni Aling Sara, "Ay nako anak, itong si Warren ay hindi yata natulog. Nakatanaw lang sa bintana buong magdamag, kaya mapula ang mga mata niya. Sa sobrang puyat yan." Ikaw Gina.
Ganon din po kuya, hindi rin po ako natulog. Nakakatuwa kasi pagmasdan ng mga gilid na daan, pati ng mga nakakasalubong na sasakyan. Kaya hindi rin po ako nakatulog. Ay, nako. Wag muna kayo mag-Jollibee ngayon Hindi nyo rin may enjoy kung ganyan nalutang kayo sa sobrang antok. Dumaretso na muna tayo sa bahay. Tapos mamayang hapon, kapag magandang gising nyo tsaka tayo pupunta ng Jollibee. O di kaya mamayang gabi na para doon na tayo magapunan. Okay po kuya. Pagsang-ayon pa ng dalawang kapatid na tila nalungkot sa sinabi ng kanilang kuya. Pumara na si Ryan ng isang FX na taxi at iyon ang sinakyan nila papauwi sa bahay nila Roxy kung saan nakatira si Ryan. Pagkapasok pa lang ng subdivision ay hindi na matapos ang mga wow na sinabi ng pamilya ni Ryan. Kuya, dito ka nakatira? Oh, Hala, grabe ang ganda ng mga bahay rito. Ang lalaki at magaganda. Bawal ba rito ang bahay kubo kuya? O gawa lang sa kahoy at pawid? oo, bawal. Kasi subdivision ang tawag sa ganitong lugar. Halos lahat ng bahay ay magkakapareho. Nagkakaiba lang kapag may pinaayos na bahagi o pinapa-renovate ang iba. Makalipas ang 10 minuto na biyahe sa loob ng subdivision, ay pinahinto na ni Ryan ang sasakyan sa tapat ng gate. Binayaran niya na ang taxi driver at pinasobrahan pa ng 100 pesos, kaya todo pasasalamat ang matandang driver. Noong umalis na ang taxi ay binuksan na ni Ryan ang gate. Mas lalo pang namangha ang pamilya niya sa nakitang magandang bahay. Sabi ni Gina, Kuya, kaninong bahay to? Sa girlfriend ni Tito Jake. Sabi naman ni Warren, Hala, ang ganda ng sasakyan kuya. Yan yung tinatawag na sports car, di ba? May ganyang laruan ng kaklase ko. Ang sabi niya, hindi raw ako makakasakay sa ganyang kotse dahil sobrang mahal daw niyan. Sabi naman ni Mang Densyo, Oo anak, ang ganda ng sasakyan na yan. At mukhang bago po. Sobrang kintab. Pagmamayari din ba yan ng girlfriend ni Tito Jake mo? Ako tay, hindi. Sa akin yan. Halos sabay-sabay pang napalingon ang apat at napatitig kay Ryan. Nakangiti lang si Ryan na nagtuloy sa loob ng bahay. Habang ang pamilya niya ay naroon pa rin nakapaikot sa kotse at sinisilip ang loob. Kinuha ni Ryan ang digital key ng sasakyan tapos nag-unlock ng mga pintuan. Oh, bukas na yan. Pwede niyong pasukin ng loob. Dali-dali namang binuksan ni Mang Densyo ang mga pintuan. Tapos lahat sila ay nagsipasok sa loob. Si Ryan naman ay abala sa paghahakot ng mga bag ng pamilya niya. Papasok ng bahay dahil abala ang mga iyon sa pag-usisa noong kanyang sports car. Sabi naman ni Ryan, Akala ko mga pagod at puyat kayo. Marami pang panahon para usisain ang loob ng kotse. Magsipasok na kayo rito sa bahay ng makapagpahinga na. Naunang pumasok ng bahay ang nanay ni Ryan. Anak, paano ka nagkaroon noon? Mabang kwento po na Pero mahaba naman ang oras natin para pagkwentuhan yan. Pero wag na po muna ngayon. Dito na muna kayong lahat matutulog sa kwarto sa ibaba. Double deck naman ang higaan sa kwarto. Kaya sa itaas ang dalawa, tapos kayo ni tatay sa baba. Ayun pong CR. Dito rin ba kami titira, anak? Naku, hindi po. Gaya ng sabi ko, bahay po ito ng girlfriend ni Tito Jake. Kaya hindi ko alam kung pwede kong pagpatuloyin ng ibang tao maliban sa akin na naka-assign na maging caretaker nito. Pero wag po kayong mag-alala dahil bukas ay dadaling ko na kayo sa bagong bahay na binili ko para sa inyo. Malapit rin po yun sa showroom na pagtatrabuhuan ni tatay. Sige na po, maglinis na po muna kayo ng katawan at magpahinga. I-on ko na po ang TV sa sala. Lalabas lang po ako para bumili ng pangulam natin na tanghalian. 9:00 pa lang naman. Pero gusto ko 10:00 ay makakain na sana tayo agad ng kanin para mahaba ang tulog hanggang hapon. Tapos sa hapon na po tayo lumabas para mamasyal o di kaya kumain sa Jollibee. Okay, sige anak.
Wika pa ni Aling Sara at lumapit na sa ref para kumuha ng malamig na tubig. Pagkalabas naman ni Ryan, Oh, tsaka nyo na yan titigan ng mabuti. Yan naman ang magiging service natin sa araw-araw. Naka-on ang TV. Lalabas lang po muna ako para bumili ng ulam natin. halos hindi naman mawala ang pagkamangha sa mukha ng tatay ni Ryan. Tapos, inaya na ang mga anak na pumasok na sa loob ng bahay. Si Ryan naman ay lumabas na para magtungo sa talipapa sa unahan. Pagkalabas niya ay tiningnan niya ang bahay ni Yuki. Sarado iyon at walang kotse sa loob. Mukhang wala ring taong. Kaya nakaramdam naman ng kaunting lungkot si Ryan. Dahil akala niya ay makikita niyang muli ang dalagang si Yuki pagkabalik niya ng Maynila. Bumili si Ryan ng 2 kilong karne ng baboy at maraming gulay. Balak niya kasing magluto ng pork steak at sinigang. Pagka-uwi niya ng bahay ay tinulungan naman siya ni Aling Sara sa pag-aasikaso ng mga gulay na lulutuin. Pero sabi ni Ryan na siya na ang magluluto. Iniwan niya na muna ang ina sa kusina at naligo na muna. Naroon din ang tatay ni Ryan sa lamesang hapagkainan na nagkakape habang nakatingin lang kay Aling Sara. Noong matapos ng maligo si Ryan ay agad niya nang sinimulan ang pagluluto ng sinigang na baboy habang piniprito niya naman kaunti ang lulutuin niyang pork steak. Anak, baka gusto mo namang simulan ng pagkukwento. Wika ni Aling Sara. Sige po, Nay. Nay, nung dumating kami rito ay nalaman kong napaka-irresponsable ni Tito Jake sa kanyang negosyo o kahit sa relasyon niya kay Tita Roxy. Ipinasok niya po ako ng trabaho sa showroom bilang janitor. Tapos siya ay panay lang ang gimmick. Nagsusugal, umiinom, ng bababae at sumasali sa drag racing. Iyon bang karera ng mga mamahaling kotse kagaya niyang nasa labas. Nakakailang buwan pa lang ako dito noong maisipan nilang magkakaibigan na magbakasyon sa probinsya nila Sir Briggs sa Mindoro. Kahit kasama nila ako roon ay tuloy-tuloy pa rin ang sahod ko sa showroom kasi nga puro mga big boss ng showroom ang kasama ko. Pero imbis na paglilinis ang ginagawa ko, ginawa nila akong bodyguard at utusan roon. Napakarami nilang disgrasya na kinansangkutan, as in marami po talaga. Inatake sila ng aswang na binastos nila ang anak. Naligaw kami at napunta sa mundo ng mga engkanto. At nahipnotismo sila at muntik nang mamatay lahat. Mabuti na lang po at naroon ako. Sabi naman ni Mang Dencho. Paano sila lang ang nalalagay sa peligro, anak? Kung kasama ka naman pala nila. Dahil po yun rito, tay. Isa itong medalyon na ayang magbigay ng proteksyon. Galing po ito kay Mang Tunying. Iyan ang dahilan kaya ganun din ako kagalante sa kanila. Dahil makailang beses akong iniligtas ng kwintas na to. At nailigtas ko rin ang buhay nila Tito Jake at ang mga kaibigan niya. Noong makauwi kami rito ay ibinigay nila Sir Briggs ang sasakyan na yan sa akin. At may kasama pang malaking halaga bilang bayad daw sa maraming beses na pagliligtas ko sa kanilang buhay. Ayaw raw nila na may utang na loob sa kahit kanino. Kaya nila ako binayaran. Si Tito Jake naman ay binigyan ako ng pera. Pero hindi sobrang laking halaga. At yung pagpapagawa niya ng bahay natin ay kasama na raw sa bayad niya sa akin sa pagliligtas ng buhay niya. Sabi naman ni Aling Sara. Nasa na si Roxy, anak? Yung girlfriend ni Tito Jake mo? Umuwi ba siya rito? Hindi na po, Nay. Naghiwalay sila ni Tito Jake kasi nagkaroon ng kabit si Tito Jake. Magmula noon ay doon na tumira si Tita Roxy sa condo unit niya, malapit sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. At ako ang ginawa niyang caretaker rito. Pwede raw akong tumira rito hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. Sabi naman ni Mang Dencho. Saan kami titira, anak? Sa bagong bahay po na binili ko para sa inyo. Naroon po yun malapit sa showroom na pagtatrabahuan mo, tay. Doon ko ginamit ang mga perang natanggap ko mula sa mga kaibigan ni Tito Jake at naipon ko mula sa pagtatrabaho.
Sabi naman ni Aling Sara, grabe pala ang pinagdaanan mo anak no. Kawawa ka naman. Nagpaalipin ka pala rito kay na Jake. Hindi ka man lang namin natulungan. Naku nay, malaki po ang naitulong nyo. Kayo po na aking pamilyang inspirasyon ko sa lahat ng aking ginagawa. Kaya wag niyong sasabihin na wala kayong naitulong. At lahat naman po ng paghihirap ko nagbunga ng maganda. Para magkakasama na tayo, haharap sa pagsubok at pagsisikap. Sabi naman ni Mang Densyo, Oo, tama ka anak. Huwag kang mag-alala. Gagalingan ko sa trabaho ko para makatulong ako sa pagsisikap mo. Okay po tay, aasahan ko po yan. wika pa ni Ryan. Noong matapos makapagluto ay inaya na rin silang kumain ng tanghalian. 11:00 pa lang noon, para naman mahaba ang oras ng kanilang pagpapahinga. 11:00 pa lang noon, para naman mahaba ang oras ng kanilang pagpapahinga, lalo at sa kinahapunan ay lalabas pa sila. Habang kumakain ay todo puri naman ang dalawang kapatid ni Ryan sa pagkain. Ang sarap daw ni Ryan magluto. Sabi naman ni Ryan, Huwag puro karne ang kainin nyo Kumain din kayo ng gulay. Dahil masama rin sa katawan kung puro lang karne ang kakainin nyo. Opo kuya. Masayang sagot pa ng dalawa. Matapos makakain ay naligo na rin ang dalawang kapatid ni Ryan at agad nang nagtuloy sa kwarto sa ibaba na pinatuluyan ni Ryan sa kanila. Ang tatay niya naman ay sa lapag na lang natulog katabi ang kanyang ina. Naglatag lang sila roon ng makapal na comforter. Malinis naman ang sahig dahil tiles na puti iyon. Habang nagpapahinga ang pamilya ni Ryan, ay nagtungo si Ryan sa may terrace. Dala ang cellphone. Tinawagan niya si Manager Lexi. Hello Sir Ryan, I miss you. Isang linggo ko na rin na hindi naririnig ang boses mo. Kamusta ang vacation mo? Sabi naman ni Ryan. Ayos naman. Lexi, sa Makalawa, dadaling ko na dyan ng tatay ko para i-apply sa'yo. Timbrihan mo rin ang lahat ng empleyado dyan Pati na si Mang Mio na wag muna akong tatawaging Sir Ryan kapag dumating ako dyan. Gusto ko ring malaman ang magiging reaksyon ng tatay ko. Kung kagaya ba ng reaksyon ng janitor nating si Russell o ng pinsan mong si Diana. Okay, sige po Sir Ryan. Ryan, yung hiling ko sa'yo na masolo kita sa isang bakasyon. Kailan kaya yun pwede? Sabi naman ni Ryan. Sige sa Thursday pero sasabihan rin kita sa Wednesday kung matutuloy tayo. Marami pa kasi akong aasikasuhin sa pamilya ko Okay, copy that Sir Ryan. Masayang sagot naman ni Manager Lexi. Matapos makausap ang manager ng showroom, ay umakyat na rin si Ryan sa kwarto niya sa itaas at natulog ng mahimbing. Nag-on siya ng aircon at nagsarado ng blackout curtain para madilim at malamig ang kanyang pagtulog. Kailangan niya ng quality sleep, lalo at pagod din ang katawan niya sa mahabang biyahe. Nag-alarm naman siya ng 4:00 ng hapon para hindi magtuloy-tuloy hanggang gabi ang tulog niya. Noong magising ng 4:00 ay pagod siyang bumaba. Naabutan niyang naroon sa sala ang pamilya niya, nanonood ng TV. Sabi pa ni Ryan, Ready na kayo? Ganito ang lakad natin ngayon. Kakain muna tayo sa Jollibee. Tapos mag-takeout tayo ng masarap na burger sa Burger King. Babaunin natin yun sa bagong bahay natin. Maglilinis kasi tayo roon kaya siguradong magugutom rin tayo pagkatapos. Pwede nyo na rin sigurong dali ng mga gamit nyo. Konti lang naman. O sige anak, maghahanda na kami. Sagot pa ni Aling Sara. Nagbihis naman agad ang mga kapatid ni Ryan. Noong ready na ay nagsisakay na sila sa sports car ni Ryan. Ang pogi talaga ng kotseng ito anak. Ang pogi mong tingnan dito anak Bakit ay, di ba ako pogi kung walang sasakyan? Naku,
Hindi yun ang ibig kong sabihin, anak. Ang ibig kong sabihin ay mas lalo kang nagmumukhang pogi kapag narito ka sa sasakyan. Nakangiting wika pa ng kanyang ama. Pagkarating sa Jollibee ay puro super meal ang binili ni Ryan para sa kanilang lahat. Iyong meal na may kasama ng chicken, rice, spaghetti at french fries. Umorder din siya ng separate na 5 pieces sundae at 5 pieces na burger at 5 extra rice. Grabe anak, ang dami naman ito. Mahal ang presyo sa ganitong kainan, di ba? Pag-aalalang wika pa ni Aling Sara. Sakto lang po, Nay. Pero huwag kayong mag-alala. Napag-ipunan kong mabuti ang mga gagastusin natin rito. Tsaka ngayon lang naman to. Sa susunod, kayo nang mag-iipon mula sa sahod ni tatay para makakain rin tayo sa lugar na to kahit isang beses sa isang buwan. Sabi naman ni Mang Denchom. Oo anak, pagbubutihan ko talaga sa trabaho. Tsaka kung may overtime, may mag-overtime talaga ako para makadagdag sa sahod ko buwan-buwan. Opo tay, sa pagkakaalam ko po ay may overtime naman. Okay lang yun sa bagong may-ari ng showroom. Balita ko po ay mabait raw. Nakangiting wika pa ni Ryan. Tuwang-tuwa naman sa narinig ang kanyang mga magulang. Matapos makakain ay muli na silang bumalik sa sasakyan. Dumaan muna sila sa Burger King para bumili ng tagi-isang burger para sa kanila. Pero yung regular size na Whopper ang binili niya para talagang malaki at sulit kainin. Dumaan rin sila sa palengke para bumili ng 2 walis tingting, 2 walis tambo at 2 dustpan, pati na rin powder na sabon, dishwashing liquid, brush at kung ano-ano pang gamit sa paglilinis. Inihinto ni Ryan ang sasakyan sa isang malapad na gate. Ala anak, yan ang binili mong bahay para sa amin? Opo Nay. Bakit parang ang laki naman yata niyan? E di para mas komportable po kayo. Inilabas ni Ryan ang susi at binuksan ang gate. Nauna nang pumasok ang kanyang buong pamilya, tsaka naman niya ipinarada ang sasakyan sa loob. Maluwag ang espasyo noon sa loob na kayang magkasya ang 4 na mahahabang van. Itinaas ni Ryan ang main electric switch o iyong plangka, tsaka na umilaw ang mga fluorescent sa buong kabahayan. Sa loob na lang muna tayo maglinis. Bukas na sa labas dahil madilim na. Wika pa ni Ryan. Agad namang inusisa ng mga magulang at kapatid niya ang buong bahay. 2-story ang bahay na iyon. May 2 kwarto sa ibaba, 3 kwarto naman sa itaas. May mga basic na kagamitan rin dahil iyong dating nakatira ay kinuha na ng anak at dinala na sa Canada. Kaya halos kumpleto na rin ang mga gamit sa loob. Iyong mga luma ay papalitan na lang ni Ryan. Anak, ang swerte mo sa pagkakabili nito. Halos kumpleto na rin pala sa gamit. May mga kama at una na rin ang mga kwarto. Titirahan na lang talaga. Oo nga po Nay, kaya binili ko na rin po agad. Tsaka bagong renovate lang din daw ang bahay na to 2 years ago. Kaya bago ang yero nito at mga kisame. Kaya wala tayong aalalahanin na may butas ang mga bubong. Sige anak, mag-relax ka na muna dyan ha. At magsisimula na kaming maglinis. Alika na Gina at Warren. Sumunod kayo sa akin. Ganito ang plano ha. Dahil 3 ang kwarto sa itaas, tag-1 kayo ng kwarto roon. Tapos dito kami ni tatay niyo sa baba. Sabi naman ni Ryan. Nay, doon na rin po kayo sa itaas matulog para magkakasama na kayo. Paano ikaw anak? Gusto mo rito sa baba? Naku Nay, hindi po ako dito titira. Doon pa rin po ako titira sa bahay ni Tita Roxy. Mas madali ang biyahe ko mula roon papuntang school kaysa dito ako magmumula. Tapos kapag weekend at maisipan kong dito matulog, edi doon na lang ako makikitulog sa kwarto ni na Warren. Malalaki naman ang mga kama rito. Kaya sakto kahit 4 na tao sa isang kama. Sige, ikaw ang bahala anak. Nagsimula na nga sa paglinis ang pamilya ni Ryan.
Habang si Ryan naman ay doon muna tumambay sa kanyang sasakyan habang hawak ang maliit na notebook na kanyang ginawang daily planner. Inilista niya ang kanyang mga lakad sa susunod na mga araw para wala siyang makaligtaan. Tapos ibinaba niya na ang upuan ng sasakyan at umupo ng nakapahiga. Hindi niya namalaya na nakatulog na naman pala siya. Namalaya niya na lang na tinatapik na siya ng kanyang inam. Anak, ayos na ang lahat. Kahit papano ay nakapaglinis na kami. Paano anak, dito na kami matutulog? Ikaw ba, saan ka matutulog ngayong gabi? Doon na lang po muna siguro sa bahay ni na Tita Roxy, Nay. Magpahinga na lang po muna kayong. Ito po ang pera, pambili nyo ng pagkain para bukas. Bumili na lang muna kayo ng kahit 2 kilong bigas at ulam. May talipa pa sa unahan lang konti. Di ba po, nakita nyo naman noong dumaan tayo kanina. Tawagan nyo na lang po ako kung may kailangan kayo sa akin. Basta bukas ay susunduin ko si tatay ng alauna. Dadaling ko po siya sa showroom para ipakilala sa manager doon. Oh, sige anak, mag-iingat ka ha. Opo, Nay. Sagot pa ni Ryan at agad nang umalis sakay ng kanyang sports car. Ayun my loves, nasa Maynila na ang buong pamilya ni Ryan. Isang bagong simula para sa kanilang lahat. Ano kaya ang kapalaran na naghihintay para sa kanilang pamilya? Magsama-sama tayong muli sa kasunod nito my loves ha. Huwag ring makalimot mag-subscribe, lalo at bago ang channel na to. Kaya siguradong karamihan sa inyo ay hindi pa nakasubscribe.